Hello, ako nga pala si Rico Pampolina, isang kolektor ng Cleveland Indians o Chief Wahoo. So yan, nandito ako para i-showcase or i-share sa inyo yung mga collection ko ng Cleveland Indians o Chief Wahoo. So, ito, una sa lahat, bakit Cleveland Indians o Chief Wahoo? Dahil kumbaga na-attract agad ako sa kanya. So ang ganda kasi ng logo ng Cleveland Indians or Chief Wahoo. So yung kausuhan ng cup nung 90s, yung mga around 92 o 93, bumili ako ng cup noon sa Cartimar. So ang binili ko, yung una kong cup talaga is Cleveland Indians. So yun, doon na nagsimula yung pagiging hilig ko sa logo ng Cleveland Indians. Pero siyempre, nandun yung naging on-off, yung wala sa hype, then kakaroon na naman ng hype, kumbaga magugustuhan ko na naman. So ganun lang, kumbaga hype ngayon, then susunod na buwan parang wala na. Kumbaga hindi na siya hype para sa akin. So iba na naman yung gusto ko. So yan, so mga naipon ko simula nung 90s, mga 90s. So yun. So ito yung una kong cup ng Cleveland Indians. So yun, nabenta ko yun. Kumbaga nag-try ako ng ibang cup. Kasi that time yung budget naman hindi pa gano'n, tsaka yung worth 500 ng 90s siyempre mahal na siya that time. So yun, bumili ako ng second cup, and at the same time nahablot naman sa akin yun kasi uso yung hablutan nun So yung may init yung mga baseball cup noon that time. Yan. So itong suot ko ngayon, ito na yung pangalawa. So pangalawang Cleveland Indians na cup ko na to. So ito may istorya to Kumbaga nabili ko siya sa Olympic Village sa Park Square, Makati. So itong cup na to, nakita ko siya doon. First time kong makita siya doon. So talagang gusto ko na siyang bilhin. Siyempre wala pang budget that time. So ginagawa ko, nilalagay ko yung susunod sa likod para hindi siya makita, hindi siya mabili. So yun, babalik na naman ako. Siguro mga 2 o 3 beses kung binalikan ito. So yun ang ginagawa ko. Nilalagay ko lang dun sa likod para siyempre pagtingin ko nandun pa siya. So siguro mga mga isa o 2 beses, mga 1 o 2 peraso to na nandun sa Olympic Village sa Park Square. So siguro dun sa huli kong punta doon, yun, may budget na ako. Yung that time, nandun pa rin siya. So, yung binili ko na. So, ito siya. So, ito, nabili ko to nung siguro mga 1996 o 1997. Nabili ko to. So, yan. So, ito na yung brim niya. Kumbaga, kasi siyempre, laging ginagamit. Pang araw-araw. So, yun, nilalaban. So hanggang sa naging sag na siya, sag na yun dito. Pero yung logo, ganun pa rin hindi pa rin, maganda pa rin siya. Pero siyempre nandun na yung mga stain. Nandiyan na. So yan, flat yung MLB. So yan. So ito nung nabili ko to, pa siya, kumbaga pristine condition, brand new. Then siya, hindi pa siya naka-curve, kumbaga straight. So ako, yung pag nagsombrero kasi ako, gusto ko curve. So simula nung nagsombrero ko, curve talaga. So kina-curve ko. Yung iba, straight kung magsombrero. So kumbaga may mga preference sila na gusto nila straight. So doon sila komportable, doon sila masaya. So okay lang 'yun. So pero ako pag nagsombrero ko, curve. Tsaka siyempre, sinusot ko yung nung baseball cap sa naayon kung paano suotin ng mga baseball player. Kasi nanonood ako ng mga games nila,
mga mga laro ng Cleveland Indians. So, tinitingnan ko kung paano nila suotin yung cup. Yan. So, ganyan. So, curve. So, kasi may mga tao kasi na yung hugis ng mukha nila, may mga tao na bagay talaga sa nila yung cup. Kumbaga, mapa-curve o mapa-straight. So, ang ganda yung hulma ng mukha nila para sa sombrero. So, sa akin parang hindi. Pero, yun, kasi gusto ko ng cup. So, hindi ko alam kung bagay talaga sa akin yung cup. Pero, may mga tao talaga na bagay yung hulma ng mukha doon sa sombrero. So, lalo na yung pagka titingnan mo sa gilid. Ako kasi pagka nakakita ako ng sombrero, na naka-sombrero na at bawa yung mga baseball cap, tinitingnan ko sa gilid kung paano yung magiging hulma rito. Kasi doon ko nakikita na bagay sa kanya yung cup. So yan. Ito yung second cup ko ng Cleveland Indians. So siyempre, high, then may hinto, then ma-hype na naman, magiging Philip na naman. So yung mga naipon ko, yung mga collection ko, so ito, simulan natin dito. Ito yung palagay ko, ito yung unang-unang cup na nabili ko. Ganito yung itsura niya. So ganito siya. Ayan. So nung nakita ko to, so yun, binili ko na agad to. So galing din to sa mga grupo na lang. So hindi ko na matandaan kung straight to o curve. Hindi ko alam kung ako na yung nag-curve o straight pa siya. Hindi ko na matandaan eh. Pero siyempre hindi na siya brand yung mga nakuha. So yan. Then yan. Ito, new era na to. New era 920 tawag. Kasi maraming iba-iba yung tawag sa sombrero pagdating sa new era. So ito 920. So ganito yung likod niya. Medyo ano siya, small logo. Then sunod, ito naman hindi siya new era, pero nung nakita ko to, kasi parang pareho siya eh. So that time yung nakuha ko to, parang siyempre ayoko na rin gusto ko kasi yun nga, luma-luma na. Kumbaga ano na siya, parang retired na siya. So ito nakita ko to. So akala ko yung era to na ganito rin ang style. So ito yung tinatawag na yupong. Yun, ganito yung likod niya. So stretchable din siya. So yan. So maganda naman yung logo, pero yun nga, medyo sag na rin siya at saka yun, hindi siya new era. Pero maganda rin naman siya. So ito yung tinatawag ng mga yupong. Ewan ko kung correct me if I'm wrong ha. So yun lang narinig ko. Then ito, another, yan, parang ganito yung likod niya, kapareho na. Tapos mayroon siyang ano dito na Indians. Yung logo niya ganun din. Ganda rin. So yan. Ito. The next, ito, new era na 3930. So dati, gusto ko sa sombrero yung curve na agad. Ayan. So ito 3930. So pag binili mo to, curve na agad siya. Ayan. So ang ano kasi ang 3930, curve siya at the same time small to medium, then stretchable siya. So ayan. So parang all size fits all siya na small to medium. So ayan. Ito. So maganda rin yung logo niya. Then next, ito nung nakita ko, nili ko na rin kasi vintage na rin siya. At the same time, yung kay Kenny Lofton to, na number 7. Isa sa pinakamagaling na player ng Cleveland Indians. Ayan. So ayan, Kenny Lofton. So naghahanap ako nito that time nung binili ko to, yung kay Albert Bell na number 8. The next, ito, new era. Ito naman, 940 tawag. So,
Ganito yung likod niya. Medyo small logo. Yan. The next, ito hindi siya New Era, 47 brand. So ito galing kay Attorney Bone. So nag-meet pa kami sa Manila City Hall para makuha to. So ito nung nakuha ko to, bali ano siya, straight brim siya. So kinerd ko na lang. So yan. Yan. So ganda rin siya. So iba rin yung pagkaka-stitch ng ano niya, ng chihuahua niya. So iba yan. So 47 brand. So ngayon papakita natin yung pagkakaiba nito. Ayan. And siyempre, lumawak yung collection ko. Medyo na-hype o medyo na gustuhan ko talaga. Then, ito talaga yung hinanap ko. Yung katulad nito. Kasi yun nga, medyo luma na to. So gusto kong makakuha ng ganito na pristine condition. So yun, tamang-tama, isang grupo, meron siya na binigyan sa akin. So ito yun. So ito maganda yung condition niya, then straight brim siya nung nakuha ko. Ako na lang din yung nag-curve. Tapos maganda pa yung coloration niya. So pulang-pula pa. Ganda rin yung logo. So lahat. Tapos yung Butterman. Yan. So ito yung yung katulad nito, 5950. Then ano pa siya? Made in USA. So ito ang sombrero ko kasi kundi 7 and 1/4, 7 and 3/8. So ito nung nakita ko 7 and 1/8. So sabi ko masikip sa akin to, yung masikip sa akin. So sabi ko bahala na. Basta magkaroon ako nito na ganitong katulad nito. Kasi ito 7 and 1/4, tapos ito 7 and 1/8. 7 and 1/8, 7 and 1/4, then 7 and 3/8. So sabi ko masikip, magiging masikip. Pero nung ito kasi may storya rin to, nung sinip to, na-ship sa iba to. So yung nagkamali yung seller, na-ship na to sa iba, then yung sinip niya napunta sa akin. Kumbaga nagkapalitan. So ito, buti na lang, mabait yung napuntahan nito kasi kinabahan din ako, hindi ko alam kung makukuha ko pa to eh. Pero ang maganda doon kasi yung napunta sa akin, dalawang sombrero siya, Cleveland Indians din, pero nakalimutan ko na eh. Basta vintage din siya. At saka yung Chicago Bulls na 1998 o 1997 na championship na cup. So that time hype yung Chicago Bulls na yun. Yung ganun. So yun, sinip niya sa akin to, then sinip ko yung sa kanya. So yun, napunta sa akin to. So nung nakuha ko to, so yun, tuwan-tuwa ako. Kasi ang ganda ng condition. So hindi pa siya sag. Then nung pagsuot ko, yun, sakto. Oh, parang sinukat. 7-1-8 to So ganda. So siyempre nung nakuha ko to, ano ba yung hanapin ko? Siyempre yung kapartner nito, yung navy blue. So yung navy blue nakuha ko rin. Yeah. So ito nakuha ko sa eBay ko. Sa eBay ko na siya na snipe. So ang ganda rin ang condition niya. May straight brim din siya. Then ako na lang din nag-curve. So hindi pa nga masyadong curve. Tapos ano rin siya, 5950 Pro Model Diamond Collection. Then ito 7 and 3/8 na. So ito yung relax sa akin. Kumbaga 7 and 3/8 mas relax sa akin to. Kumbaga hindi masikip, hindi maluwag. Tama-tama lang. Pero kasi yung sizing ng New Era depende sa manufacturer. So may 7 and 1/4 na medyo maluwag, may 7 and 3/8 na yun maluwag, tama lang. So ganun eh. Iba-iba yung sizing nila. Pagdating sa 15 and 50 o sa fitted cup. So yan. Ano rin siya. Flat din. So pagdating dito sa logo ng MLB sa likod, mas gusto ko yung flat.
kaysa doon sa emboss. Yung mga bago ngayon kasi emboss na, kumbaga mas malaki yung ano. So ito, yung nakuha ko to, yan. Tuwan-tuwa rin ako nung nakuha ko to. Yan. Then siyempre lumawak din yung gilid. So ito naman, nakuha ko to, ano siya, 5950, nakuha ko na lang din dito sa New Era sa Robinson. Pero ito matindi rito, yung side patch nito, yung parang wala na ako nakikita nito. Ito yung 2-time World Series na kumbaga 1920 at saka 1948. Kumbaga dalawang beses pa lang nagcha-champion talaga yung Cleveland Indians. So ngayon, napalitan na sila. Kumbaga ano na sila, Cleveland Guardians na. So siyempre sa pagpalit na yon, medyo nakakalungkot din kasi ang tagal na ng ang tagal na ng Chippewa. Then siyempre, pagka napalitan yung Chippewa, hindi na gagawa yung era ng Chippewa. So mawawala na ng mga kumbaga sa susunod di na natin makikita ito. So hindi naman ako against sa pagpalit kasi siyempre ayaw paggamit ng mga Native Americans. Bagay, yung mga Native Americans ang na gustong baguhin o gustong palitan yung pangalan ng Indians. So, hindi naman ako siyempre, hindi man tayo Amerikano. Baga, nagustuhan ka lang din kasi yung Cleveland Indians kasi nga maganda yung vibe sa akin. Kasi sarap nilang tignan, di ba? Na nakasmile sila. Para sa akin, sabi nila racist. Sabi ng mga Native Americans, racist, pero para sa akin ang galing ng nag-invento ng ganitong logo. Kasi itong logo na to, natatandaan ko ito yung pinakamahirap na pikein. Kumbaga pinakamahirap gayahin that time pero hindi ko lang alam ngayon kung nagagaya na nila to. Pero kasi ang ganda talaga ng Cleveland Indians na Chippewa. So ayan, ito yung 2-time World Series. So 1920, 1948. So, yeah. Then, so ito na. Ayan, ito yung isa nilang logo. Then ano siya? World Series 1995 World Series. So hindi ako nagkakamali, kalaban nila dito it's Florida Marlins 1995. So natalo rin sila doon. Maraming pagkakataon na malakas yung team. Malakas sila doon 95, 90s. Malakas yung Cleveland Indians pero natatalo sila kasi sila kumbaga American League. Lagi silang nagcha-champion American League. Then natatalo sila ng National League. So yan. Ito yung 1995 na World Series patch. Yan. Then yung Batterman nito, yun yung emboss na. Yan, medyo emboss na siya. So prepared ko yung flat. So yan, pero siyempre nag-iiba. Then ito, nung nakita ko tong cup na to sa isang group din, hindi ko na pinakawalan to. Yung era, pero Jacobs Field na season 1994 inaugural. Jacobs Field patch. So ito parang para sa akin rare na rin to. Kumbaga konti na lang din yung makikita ko ng kanto. Then yan yung logo. So mamaya pakita ko sa inyo yung iba-ibang logo, yung pagkakaiba-iba nila. Iba-iba yan. Mamaya tingnan natin. So yan. Ito yung susunod. Ito, sobrang solid din to nung nakita ko. Pero ano siya, snapback yung era, then American League, American na logo. So, ito, ganda rin ito. Luma lang yung green niya. Okay. Then next,
Ito, nakakuha ko to kay Caps Amazing Kasuga. So kasi ano siya eh, pair siya. So isang away, isang home, isang away. So yan. Ito yung two-tone, ito yung navy blue lang. So ano siya, World Series 1997 patch. Yan, kung hindi ako nagkakamali, 1997 World Series, kalaban nila dito, Atlanta Braves. So yun, tinalo rin sila ng Atlanta Braves that time. Yan. So, ang lakas ng Indians noon, pero natatalo sila. So yan. So ito, solid tong dalawang to kasi yan, pair to eh. So yan. Next. Yan, ito. Red. So ito, 1995 World Series patch. Pero, snapback. Yan. So may new era siya. Maganda rito. Nagustuhan ko dito, yung pula. Yan. Yung nga pala, pag bibili ka ng cup, yung mga sticker, dito yung nakalagay. So ako, ginagawa ko, yung sticker, hindi ko tinatapon, hindi ko nilalagay ko saan. Nilalagay ko sa likod. Ito, hindi ko na rin tinatanggal to. Yung iba, tinatanggal. Yung iba, tinatanggal din yan. Pero ako, nilalagay ko sa likod. So, halos lahat ng cup ko, yan, nandito yung sticker sa likod ng green. So, ang ganda nito. So, ito, it's wool. Wool siya. So, pagdating sa, ano naman, materials, mas mahal yung wool. Yun ang pinakamahal. Yung wool kaysa dun sa polyester. Yung iba, hinahalo, halong polyester, halong wool. Pero pagka wool, solid yun, wool kaysa dun sa polyester. The next, ito, yan. Ito nung binili ko to, kasi ano siya eh, official on-field cup naman siya. So sabi nila, yung mga bago na official on-field cup, may mga logo ng New Era rito. Dito sa may logo ng New Era. So yun, may logo nga siya ng New Era. Yan. So wala siyang side patch. Then flat yung likod niya, yung sa MLB. So gusto kong kung makakahanap ako ng home nito, yung two-tone, baka kunin ko rin. Kasi para may ano siya, may kapartner siya. So ito yung on-field cup 7 and 3/8. So sakto sa akin. Then next, ito muna. Yun. So yung nauso yung iba-ibang color ng Cleveland Indians. Yan, siyempre, yun yung two-tone, then yung navy blue. So yung lumabas yung mga ganito, yung mga ibang color. Yan. Ito 1995 World Series. Pero black, then gray tsaka gold siya. So ito 7 and 1/4. Pero yung 7 and 1/4 niya medyo masikip sa akin to. Kumbaga pag suot ko to, masikip talaga sa akin. So birang-bira ko lang din suot to. So yan. Pero ano siya, yun nga, polyester siya. So hindi siya wool. Pero ang ganda rin niya. Yan. So hindi ko alam kung magkukulik ako ng mga iba-ibang color ng Cleveland Indians. Ang marami nun lagi kong pinapanood si GFK Way. So yun, shout out kay GFK Way. So, ang dami niyang collector ng Cleveland Indians. Ang dami rin niyang sombrero. Yan. Then, next. So, yun. Ito. Mga bagong bili ko na. Baga, may era. Then, para maiba naman yung color. Diba? So, yan. So, okay din. Then, susunod. Ito matagal ko rin hinanap to. Yan. So ito yung
All-Star Game ng 1954. All-Star Game patch ng 1954. So yan. So makikita mo yung logo ng Cleveland Indians, baliktad pa yung dito niya. So yan, very iconic tong patch na to. So ang Cincinnati ata to. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Cincinnati Reds at saka Cleveland Indians na logo. So yan. So, ganda rin ito. Kaso nga lang, yung Batterman, hindi siya flat. Then next, so ito yung siguro mga 3 to 4 years ko nang hinanap itong cup na to. So yun, yung nagkaroon, yan siya. So ito yung sabi nila, pinaka-rare na. So yan, yung 1954 All-Star Game match din. So ito naman, nakalagay naman doon sa kaliwa. Yung isa, sa kanan. So yan, so magkaiba yan. So ito, may nakita ko, ito yung meron din blue nito eh. Yan. Pero yung red lang nakita ko. Kaya kung magkakaroon ng blue, hindi ko alam kung makabilin ko rin. Tapos ito, wala akong nakita nito na ito two-tone lang talaga. Yan. So medyo ito straight brim pa siya. Hindi ko pa siya kina-curve. Hindi ko pa rin tinatanggal yung sticker. So bagong-bago lang din to. So yan. So yan, yung pakita ko sa inyo yung iba-iba. So ito tingnan niyo to. Ito, magsimula tayo sa 47 brand. So ito. So di ba, iba yung Pullman ng Cleveland Indians, tapos ito yung isa. Iba rin yan. Iba yan. Then itong suot ko, iba rin yan. Then pagdating dito, iba rin to. Pagdating sa New Era, yan. So ito yung gawa ng New Era eh. Tsaka to, at saka ito. So tatlong klase ng iba-iba yan. Tapos meron pa akong isa. Ito na hiwagaan ako dito eh. Yan. Ito yung Era. Na-snipe ko lang din to sa eBay. Yan. Pero iba rin yun, no? Iba rin yung logo niya. Tapos yung ano na rito, iba oh. New Era siya, pero hindi siya wool. Pero made in USA siya. Then 7 and 1/8. Pero nung sinuot ko to, ayun, medyo masikip nga lang. Tsaka maliit. Hindi ko alam kung that time ata hindi pa to 5950. Hindi ko alam kung on field cup to or nung nakita ko to na ano lang ako, na parang misteryoso lang ako kasi made in USA. Pero ang ganda rin siya. Then bukod sa cup, meron akong isang beanie. So itong beanie na to, ano rin siya, registered din siya. Registered din. Oh, ganda rin siya. So ayan, beanie. Then bukod sa cup, meron din akong hard cup. Ayan. Hard cup, kasabay to nung 90s din to eh. Nung sumikat yung cup dito sa Pilipinas, nagkaroon ng hard cup. Pero hindi siya masyadong hype katulad nung baseball cup, yung mga hype na cup. Pero maganda rin kasi siya pero hindi siya ganun ka-hype. Hindi ko lang, pero yun, nung nakita ko to, binili ko rin. Kasi then ito, isa.
So yung nakuha ko to, look, hindi na siya brand new. May mga ano na rin siya, may mga gasgas din. Yan, gasgas ko pa to. Parang meron siyang battle damage. Ito, nung nakuha ko to, brand new to. So naka-plastic pa siya, then recently ko lang siya binuksan. Ito nga pala is yung kay Jim Thome. So magaling din ito na baseball player. So yan. Napanood nyo yung Major League na pelikula, yung kay Charlie Sheen. Yan. Yung Wild Thing, Cleveland Indians. Then siyempre yung mga sombrero, may mga libre siyang pin. So yan, dami kong pin. Pin. Then ito, pakita ko sa inyo to. Na-snipe ko lang din sa eBay. So memories ng Cleveland Indians. Ito nga pala is yung official scrapbook the Cleveland Indians. So ito, sealed pa to, pero yun, may mga butas na. Pero ayoko pa siyang buksan kasi hindi ko alam kung ibang laman ito. So comment down below yung mga meron ito. Kung ano bang laman ito. Kung papel lang ba o may mga nakasulat ba dito, may mga picture ba. So ayokong buksan. Gusto ko lang siya na ganito siya. So yun. So din. Ano lang din, kumbaga pang display. Tsaka yun, siyempre cheap pa. Then aside from that, na-collect ko na, meron din akong mga bola. So itong bola na to, si Jim Thome tsaka si Manny Ramirez. Yan, mga galing ng McDonald's. Yan. So ito, collectibles na rin. Sama nito yan, yung hometown. So ito, sticker lang siya. Yan, kumbaga dinikit ko lang, sticker. Yan. Para ano, tapos may mga ano siya, may mga pirma ng mga player. Yan. So maganda rin siya, collectibles. Then ito, mga bola rin kay Orel Hershiser. Then yung profile niya. Then ito nga pala, yun, may ano talaga siya. May mga, sa sombrero nila, may mga Chippewa or may mga Indians. Pati yung kay Jim Thome. Pero itong mga to, nilagay ko lang din. Kumbaga, dinikatan ko rin ng sticker. Yan. Sticker na lang din yan. Para, di ba, black and white, then sticker ng Cleveland Indians. So, nagpagawa ako ng sticker. Yan. Kasama to, si Orel Hershiser, then si Kenny Lofton. Yan. So, saktong-sakto lang man. Then yung profile ni Kenny Lofton. Yun. Albert Bell, yung mga profile niya. Yung profile niya. So, yung sticker lang din ilagay ko. Ito nga pala, galing sa Burger King. Ito si Carlos Baerga. So, yan, mga galing na player ng Cleveland Indians. Yun, ito, kasama to, yung binili ko. Interleague. Yan. Jacobs Field, first Interleague game, June 16, 1997. Yan. So, yan, official Jacobs Field. Yan. Nga lang, yun, galing din siya ng McDonald's. Yan. Yung nakuha ko to, kasama yun. Then, ito, nakuha ko to. Ayan, nakitan lang ako eh. So, then, siyempre, Cleveland Indians, then, Chippewa. Ganda. World Series, 1997. Ayan, color red. So, ayan, 1997. Ganda siya. Ayan, hit lang niya. Ganda. Ganda. So, collectibles. Ayan. Then, ito, may nagbigay sa akin.
Gandang-ganda ako dito. Binigay ito ni Judge Arthur Lim. So, shout out sa iyo, Judge Arthur Lim. Hindi lang siya basta baseball. Then may mga pirma siya. May mga pirma siya ng mga baseball player. Ayan. Ito. Ayan. So, ito ang pinakamalupit eh. Si Bob Feller. Ito isa sa pinaka magaling na player din ng Cleveland Indians. Bob Feller. Yung iba, alam ko pina-ID ko to pero hindi ko na matandaan kung sino-sino to. Ayan. Ayan. Tsaka 4 lang eh. So ito, Division Champion Cleveland Indians 1995. So 1995. Tapos limited edition of 10,000. Kumbaga 10,000 lang, 10,000 pieces lang sa buong mundo. Solid to. So sana mapirmahan ng ibang mga player ng Cleveland Indians. Hopefully, diba? Sobrang solid. So yan, yun yung mga naipon ko na collection na Cleveland Indians. Siyempre ito, pati itong t-shirt at si Bigor number 12. Yan, nakita ba? So yan, dyan nagtatapos yung collection ko na Cleveland Indians Chihuahua. Ayan, bye.